Mga beswap, dumating na ang aking mattress or yung foam. Ngayon, darating naman yung pinakang bed frame. So, iaakyat ko na to. Kasi maya-maya, darating na siya. 10:36. Dumating na siya. Ang liit. I-assemble ko siya mga besh. Ganyan ko lang siya inaakyat. Pinapadaos-os ko pataas. Diba? Pagod din mga besh. 15 kilos ba naman? Kaloka. Diyan ko muna ilalagay yan kasi itong ibang gamit dito, lalabas ko para malabas ko tong kama. So wala akong katulong, mag-isa lang ako kasi di pumunta yung anak ni Opa, may sakit din, may trangkaso. Hello mga Beshwap! So for today's video tayo ay magluto ng bagoong alamang. Well actually, luto na naman yung bagoong talaga. Ang gagawin ko lang is lalagyan ko lang siya ng mga sangkap katulad ng sibuyas, bawang, ginger at saka tomato, tsaka kaunting pork para mas masarap. Kasi yung nasa garapon is sobrang alat mga besyo. Ireretoke natin. So ayan, nagisa na ako ng kaunting pork sa ating mantika at kawali. Tapos ilalagay na natin yung ating mga pampalasa. Ayan, yung luya, sibuyas, bawang. At nilagyan ko din pala yan ng sili para tamis anghang. Ay Diyos ko po, napakaalat. Hindi ko na nga nilagyan ng mga asin. Hindi ko na nilagyan ng mga pampalasang ganun. Kasi ay sus, ay napakaalat po talaga ng bagoong na aking nabili. So, bagoong alamang pala to mga beshwap. Buti na lang gabi ko to ginawa. At kung hindi, amoy na amoy sa buong bahay. Ayaw pa naman ni Opa ng amoy ng bagoong. So, ayan, pagkagisa ko ng ating mga sangkap, ilalagay ko na yung bagoong natin na nasa garapon. Nabili ko yan sa Almiri Pinoy Store. Pinadeliver ko yan. So, nilagay ko na dito sa ating mga recados. Wala akong maibang maisip pa pagbo-voice over. Ano ba ganyan? At ako'y na masyadong naano dun sa isang voice over ko at pagkahaba. 15 minutes mga beshwap. Inassemble ko kasi yung bed ko. So, mapapanood nyo yung full video sa aking YouTube channel. So, ayan mga beshwap, pagkalagay ko nung bagoong alamang sa ating ginisang kamatis, lalagyan ko na ng kaunting tubig. Tapos, syempre, hahaluin natin para maging mas mas malasa. Hindi mas malasa eh. Makumbine. Lahat ng sangkap. Ano ba namang pagbo-voice over early? Pasensya na ho kayo. Ako'y natutulala at kagigising lang. Pag silip ko sa bintana ay nag-a-snow. Akala ko baga na may matatapos na ang winter. Ay bakit nag-a-snow pa? May pahabol pa mga besh. Ganun. So ayan, hinalo-halo ko lang siya mga beshi waps. And lalagyan ko siya ng kaunting asukal para matamis-tamis at nilagyan ko din ng sili. Kasi yung nasa yung nasa garapon is as in wala lang, maalat lang ganun. Ginisa lang na maalat. So pagka-open ko niyan, sus ko Mio Marimar, amoy bagoong ang buong bahay. Kaya kung nakikita nyo sa bandang dulo nung kalan ay may kandila. Ganun po pagka medyo mabaho yung inaluto ninyo maglagay kayo ng kandila. Pagkaalat-alat, ito para sa akin. Itong isa para sa kaibigan ko. Saktong may mangga ko dito, tikman natin. Ang alat niya sobra. Hindi ko na nilagyan ng hindi ko na nilagyan ng asin or any pampalasa kasi pakaalat na So ito, tikman natin ang mangga. Sarap. Kasi napakaalat na. Luto na atong bagoong alamang. The next day. Hello mga best wrap. So for today's video, magluluto tayo ng ginisang munggo. Namimiss ko na. Tagal ko nang di kumain ito.
So, naglaga ako ng munggo kahapon. Meron tayong sibuyas, bawang, luya. Gusto ko siyang lagyan ng luya. Kamatis, tapos yung pork. Tapos, since wala tayong dahon ng ampalaya o dahon ng malunggay, kaya spinach ang ating ilalagay. So, let's start mga besh. Unahin na natin ito. So, matagal natin. Lagyan natin na natin. At kanin. At munggo, lalagyan ko na ng spinach. Nag-try ko din pala ako ng tawag nito, daing na bangus. Yan. So, luto na ang ating munggo for lunch. The next day. Good morning mga besh. Sunday ngayon. First time ko mag-grocery ng Sunday. Tingnan nyo ang linis ng kalsada. Wala pang katao-taon sa sakyan kasi mga tulog pa sila. 9:30 pa lang ng umaga mga beshiwap. So, ayun, wait lang. Hirap. Mga besh, hindi ko alam. Alas 12 pa pala ang open ng store. Ay, nakakaloka kasi simba ngayon eh. Sunday. Uwi na ako. So, walang steak ngayon. Bukas na lang. Oh, nakakasad naman. Wala pang katao-tao. Ay, A few moments later. napagod lang ako sa walang mga besyo. Dito na pala ako sa bahay. Nakakatawa kasi, pagdating ko lumapit ako kay Opa, sinabi kong sarado ang grocery. Tapos, parang biglang, sabi niya, okay, sige, bukas na lang tayo mag-steak Monday. Tapos, biglang lumapit sa akin sa kusina. Pumunta na kasi ako sa kusina. Nagtanong, ano daw kailangan ko sa grocery? Wala, nag-uulyanin na yung alaga ko, my God. Diyos ko po, Mio Marimar. Sabi ko, Opa, walang patatas, hindi tayo makapag-steak. So, pansit na lang tanghalian natin. Tapos, mamayang hapon, sopas na lang. Sabi niya, okay, sige. Ay, pahinga muna ako maaga pa para magluto ng tanghalian. 2 hours later.
Ayan, kapapanood ng Korean novela, nakalimutan mag-vlog habang nagluluto. But anyway, ito ang aming tanghalian. Pansit Canton mga beshwaps. And this is for tomorrow or later. Munggo. Pero ako lang kakain yan, di pwede si Opa yan. Luto na ang ating pagkain mga besh. So, ayan na, makakain na kami mga beshwaps. Sa akin, with calamansi or lemon. Si Opa, sambal. Mahilig sa maanghang. Tara, let's eat mga besh. Later. Ayan na, so ito ang ating dinner for today's dinner. Lasagna. So, ilalagay ko na lang yan sa microwave for 15 to 20 minutes. Saka ko na lang lulutuin yung aking munggo. Ayan. Dapat sopas ang aking hapunan, pero ito na lang. Mas gusto ni Opa to. Ayan na ang ating lasagna. Luto na. Pwede nang kumain mga besh. Mainit-init pa. Fresh from the microwave. Tara, let's eat mga besh. Konti lang daw kay Opa kay masamang pakaramdam. Siyempre sa akin marami. Charis. Mga beshop, kung kailan ako balot na balot, saka naman uminit ngayon ang panahon. My goodness, kaninang pagkalamig-lamig at umuulan. Yung weather, oh, 'di ba? Mainit. Dito ako sa sentrum na grocery kasi may bibilin ako. Shampoo ni Opa. Bumili akong bulaklak tsaka prutas. Mga besh, yung bike ko bumagsak. Ayan na, nasira yung brake. Ay, buti na lang may bago ko. Pero Tuesday pa maa-assemble kasi Tuesday pa available yung mag-aayos mga besh. So, uwi na ako. A few moments later. Pahinga muna mga besh, nahilo ko. Pagod. Kaya ayoko dun sa sentrum nag-grocery kasi ang layo, ang daming stop. Tapos ang bigat ng dala mga besh. Pero no choice tayo trabaho natin to. Trabaho ko pala, ba't dinamay ko kayo? Ang galing nila magbike, diba? Tinalo ako. Kasabay ko din yan kanina. 1 hour later. Ayan na nga ho, ang second batch ng kimchi. Oh, habol na kayo mga beshi waps. Murang-mura lang po yan. Kakatapos ko lang gumawa at ilalagay ko na sa mga lagayan. The next day. Hello mga beshi wap. Alam nyo ba gaaring inahimay ko ay laurel. So, ako ay nabili ng laurel dini at inapatuyo ko, inapadala ko dyan kay nanay. Para hindi na nila iabilihin kasi mura ang laurel dini. Well, actually, doon sa city, ang inagawa ko, pag yung mga kapitbahay namin ay nagaputol ng puno ng laurel nila, ay inakuha ko. At yun na may atapon lang naman sa basurahan, mga pihang-pihang. Atapon, pero nabili sila yung sa grocery. Ayaw ba yan nila dini nung sariling tanim na bawat tinanim nila, mabunga, agamitin. Hindi. Display lang sa kanila yun. Ay lalo naman sa Italy, at sa Italy ay pinakang bakod nila. Doon yata rin nag-originate. Yung laurel ay bakod laang nila. Ayan, nung tuwa ko ba yan naman nun ako'y namasyal sa Italy ng isang linggawari yun, 2022. Ay natuwa ako at ang laurel ay nakabakod sa kanilang bakuran mga beshop. So ganiri inaisa-isa kong tanggalin dun sa pinakang tangkay nila at tuyo na mga dalawang buwan na wari-ari. At nakakalimutan ko na mga beshop bago pa magpasko. Pangalawang batch na ako'y mabili ulit ng panibago at gapatuyo ulit ako. Tapos yung sunod naman ay rosemary o romerong inatawag. Yun ng romero ay masarap yung ilagay sa mga roasted chicken or beef. Ganun, masarap din yun sa pagluto, inasama. Pero hindi na galagay si nanay at sabi ng mga kasama sa bahay ni tatay nung nabubuhay pa. Bakit daw may kwan? May kahoy na kasama dun sa adobo. Makabano. So, naari na po nga ni ang inaganong romero o rosemary. Ang ginagawa ko ay inaputol-putol ko. Din ay gamot. Alam nyo bagang inalagay sa pagsuob. Ako'y nagasuob din. Kala nyo baga. Di inalagyan ko niyang romero at saka ng asin mga beshop. Napaka-effective po talaga. Siguro ay depende na lang sa paniniwala. Mga beshop. At kita naman nga ni ay may kanya-kanyang paniniwala. Bakit baga nauso yung ngani? Ayan ay normal na sa amin sa Marinduque. Bakit may isang ating nagagalit tungkol sa ngani? Kay makapakailimera ate. Ayun ay kanya-kanyang punto. Baka ngani sa lugar ninyo may sarili kayong punto ay wala kaming pakialam. Kay nagagalit masyado sa
dialect namin. Para kang ano, hindi mo baga alam na sa buong mundo, Pilipinas yata ang pinakamaraming dialect. Bawat region, bawat lugar ay may kanya-kanyang punto. Kaya, wag nating pakialaman ang punto ng bawat isa. Irespeto natin. Pagka tayo ay may respeto sa ating kapwa, ay di may kapayapaan mga beshiwap. At hindi mo inapakailaman yung ibang tao. Ay bakit baga naparoon na sa ganung usapan? Wala, nakita ko lang yung mga video ng mga taga Marinduque na nagagalit dun sa isang babae na galit bakit daw nauso yung ngani. Makapakailamin ay, ayan tuloy, dinatusta ka sa sarili mong mantika, kala mo mababait naman ho talaga ang taga Marinduque. Wag mo lang talagang sumangin, wag mo lang galawin at maaano ay, baka, purbahe. Parang yung pamangking ko, tinusok daw siya ng lapis, ay di sinapak niya. Inatuso ka na ng lapis, hindi ka pa pakaugok-ugot, gaugok ay ano na yan, syempre, kumbaga kung hindi ninyo ako galawin, ay hindi naman ako magpakaimik-imik, pero pagka doon na sa ganoong sitwasyon, huwag ka talagang gapapi, lalo na pag ikay nasa abroad, ay sus, walang mangyayari sa buhay mo mga beshiwap. So, napakaraming inahimay ko at natapos na nga Ayan, nilagay ko na at marami-rami pa ang alagyan at punuin ko aring plastic na mga beshiwap. So, pag kailangan nyo ng laurel ay pumunta lang kayo kay nanay sa Makawain at marami doon. Dati ba ay isang bag ang pinadala ko ay hanggang ayun daw man din ay mayroon pa. So, yun lang for today's video mga beshiwap, and don't forget to like, share, and follow and comment mga besh. Bye for now!